Yan. Hello guys. Sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magtanim. Paano ang tamang pagtanim ng lettuce seeds na pelletize. Yan. Papakita ko sa inyo kung anong mga dapat gawin natin, anong kailangan i-ready natin na mga gamit. Kaya anong dapat gawin para bago tayo magtanim ng ating mga lettuce seeds na pelletize. Tara, let's go guys. Papakita ko sa inyo. Ngayon nga guys, no. Bago tayo magtanim ng ating mga pelletize na lettuce seeds, sabihin ko muna sa inyo kung may na mga tatanong, ano ba yung pelletize seeds? Yung pelletize seeds po, mga lettuce lover, ganito po siya. Yan, pelletize seeds po siya. Yan, ang kagandahan po kayo sa pelletize seeds, mga ka-lettuce lover, at siya, one day pa lang tutubo na po siya. Hindi unlike sa natin, sa kagaya ng mga hindi siya pelletize, kagaya ng strosa, yan, lolo beyond the strosa, hindi po siya pelletize. Ibig sabihin po, may tendency po na maawag po na up to 10 days bago po siya tumubo. Yan, pinakamataas na po yun. Mabilis ng pagtubo is 3 days po. Ganun, 3 days tutubo na siya. Kahit kung kagandahan naman dito, tutubo na kagad siya, 1 day pa lang tutubo na siya. Pero depende pa rin po yan sa tamang proseso ng inyong pagtatanim ng mga ka-lettuce lover. Papakita ko sa inyo, ano po ba yung tamang proseso ng pagtatanim bago magtanim ng lettuce seeds na pelletize. Una po, lagi po sinasabi, dapat yung kokopit mo. Ito po yung kokopit ko. Konti na yung natin. Konti na yung niluto natin kasi magtatanim lang tayo. Ay bagong sterilize po yung kokopit nyo. Pati yung mga gamit na gagamitin nyo, ayan. Ang kagandahan po sa pelletize seeds, kaya mas mainam po na gamitan po natin isa ng seedling tray. Ito po seedling tray. Ito, pinrovide ko lang po ito, DIY seedling tray. Yung seedling tray na pang-bottom water na yan. Ginawan ko lang siya at mas maganda matibay. Yung mismong kanya kasi dito medyo malambot, kaya mahirap buhat-buhat. Tapos make sure po na naka-sterilize dito o malinis po siya, nilinisan nyo po siya. Tapos bago nyo lagyan ng kokopit, yun po lagi sinasabi ko po, once bago po kayo magtanim ng lettuce seeds nyo, pelletize man nyo, make sure na laging naka-sterilize yung kokopit nyo. Kahit mas mainam po, pagtapos ng sterilize, palamigin nyo po, tsaka nyo po gamitin, tanin nyo na po agad yung huwag nyo na po patagalin kasi once na tumatagal po, tumatagal po ng araw na hindi nyo pa po ginagamit yung mga kokopit nyo na sterilize, prone po siya sa bacteria. Kasi once na lumamig na po yan, prone na siya sa bacteria, pwede na po siyang kapitan ng bacteria. Kaya mas mainam po na pagka-sterilize, palamigin nyo po, tapos gamitin nyo na po siya para 100% wala na po siyang bacteria kasi bago sterilize po siya. Kasi once na magkaroon ng bacteria, tendency yung mga lettuce seeds natin hindi na tutubo. Mahirapan tumubo kasi may mga bacteria na po yung kokopit natin. Yun lang po. Ito na po, papakita ko na po sa inyo paano ako magtanim. Ito po, may tubig pa po ito. Grabe gawin natin mga lettuce lover. Gawin na lang po natin. Tsaka nga po pala mga ka-lettuce lover, ito kasing kokopit ko, maganda po yung kokopit ko, wala siyang gaanong coco fiber. Yung coco fiber po yung ganito. Ayan po yung maraming coco fiber. Wala na po siya, parang na rin po siya, screen na rin siya, kaya hindi ko na po siya sinala. Dinirekta ko na po siya, hindi na po ulit sasala kasi wala na po siyang coco fiber na gano'n. May coco fiber po siya pero maliliit na lang. Wala na yung malalaki. Kaya kung may mga coco fiber po yung yung kokopit nyo, mas mainam po i-screen nyo muna po, i-style nyo po. Ganun lang ganito. Ito pala 100 heads to guys. 100 heads. Tapos yan, ilagay na po natin yung lettuce seeds na pelletize. 1 by 1 po siya. Kada butas po. Lagyan po natin siya ng isa.
Kasi para hindi po siya stress. Bakit nga po ba hindi stress? Kasi pag 1 by 1 po, yung mga ugat niya hindi spaghetti. Yung sa mga wire spaghetti, wire ang tawag, nagsasaliwa-saliwa. Kaya hindi siya prone sa stress. Hindi mapuputulan masyado ng ugat. Lagyan na po natin ito lahat. Ayan po, nalagay na po natin lahat. Ayan, ang tapos po, pag nalagay na po natin lahat, gawin po natin, baon po natin ng bahagya po. Ayan. Idiin nyo lang po, idiin nyo lang siya para mauna siya ng bahagya. Tapos na po, yan na po siya. Tapos, after po niyan, pagkatapos, didiligan po natin siya ng, lagi ko po sinasabi, yung pagdidilig niyo po, fresh water po, yung mga stock water po na nasa container, huwag po yung direktang galing sa drain po kasi may chlorine po yun. Or kung may mga rainwater po kayo na, or deep well, yan, ganyan, pwede po siya. Diligan lang po na natin, tapos po pa after po, tapos paklugan po natin siya. Tapos bukas, tignan natin bukas kung bumutak na siya or lumabas na yun, tumubo na po siya. Kasain na po na natin. Okay na yan. Tapos, takpan po natin. Ang pagtatakit ko sa kanya. Mga kalitos lover, ito lang. Ganyan lang. Tapos, tapuan natin dito. Hindi lilipa rin. Ganyan lang. Yun lang mga kalitos lover. Sana may natutunan po kayo sa mga video natin. Maraming salamat. Hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, pasubscribe ka lang po, tapos i-click ng notification bell para update kayo sa mga videos natin na ina-upload. Kaya may page po ako, kung saan mapapalo nyo po, follow, Bakuran ni Utoy, tsaka Kuya Utoy Vlog. Tapos may TikTok tayo for gaming, yun, Utoy. Yun lang po, maraming salamat, God bless sa inyo lahat, happy farming, bye bye.